Kasaldo na raw ang mga proyekto ng Administrasyong Duterte na magpapaluwag daw sa daloy ng trapiko at magpapalago daw sa ating ekonomiya. Kaya raw tapusin ang mga proyekto na yan sa loob ng 3 hanggang 5 taon kung may emergency powers. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Record-breaking 1.4. Sama-samang humarap sa media ang 4 na opisyal ng gobyerno para ipresenta ang mga proyekto ng gobyerno na hindi lang daw magdudulot ng kaluwagan sa traffic, kundi magpapalago sa ekonomiya. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, 9 na malalaking proyekto na ang nakakasa at 7 pa ang sinusuri ng NEDA Board. Kabilang daw sa sinasala ng NEDA Board ngayon ang agricultural project sa Cordillera at Mindanao, South Rail Project mula Manila hanggang Sorsogon at road widening ng kalsada mula Tutuban patungong Valenzuela. This Duterte administration will be a golden age for infrastructure, building them 24/7. Okay, and the thing is, we really have to catch up with our neighbors. Kabilang sa mga proyektong gustong masimulan sa 2017 ang flyover na mag-uugnay sa Ortigas at Bonifacio Global City. 100,000 sasakyan daw ang mawawala sa EDSA dahil dito. NLEX SLEX Connector na kapag nagawa raw ay 30 minutes na lang ang biyahe mula Balintawak papuntang Alabang. Manila-Clark Railway para 1 oras lang daw mula Metro Manila papuntang Clark. Mindanao Railway para 2 oras lang mula Davao halimbawa papuntang Cagayan de Oro. At Clark International Airport para hindi lahat ng babiyahe sa NAIA ang punta. Kaya daw ng administrasyon na matapos ang mga proyektong ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon, pati ang unang 200 kilometers ng Mindanao Railway. Pero giit nila, kailangan ng administrasyon ng emergency powers. Yung hirap ng tao, hindi pwedeng maghintay. And that is why we need emergency powers. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang hinihinging emergency powers ng administrasyon. Para daw makatiyak na walang katiwalian, magkakaroon ng tinatawag na Freedom of Information Portal kung saan makikita ang mga detalye tungkol sa mga proyekto. Ayon kay Tugade, ang mga kumpanya mula sa China na gusto makakuha ng kontrata sa gobyerno, masasala naman daw dahil dadaan sa bidding ang mga proyekto. Kung sumali yung may mga problema, baka pwede namin ilagay ho sa kondisyon ng terms of preference, bawal yung mga problema. Ayon naman kay Akbayan Representative Tom Villarin, kailangan matiyak na bukas at walang tinatago ang bidding process at may mekanismo para may pananagutan ng mga opisyal na hawak sa mga proyekto. May mga Chinese companies daw na tinukoy ng Transparency International na kabilang sa mga nasasangkot sa katiwalian. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.